Ramon, dumating na yung in-order kong bago. Ang ganda. Imported daw to. Tingnan mo, leather oh. Marisa, akala ko ba hindi ka na muna bibili? Malapit na yung enrollment ni Araw oh. Tapos wala pa tayong pambayad sa kuryente. Hay naku Ramon, puro ka nalang bayad. Lagi mo na lang akong pinipigilan. Ako nga tong araw-araw nag-aasikaso dito sa bahay. Di mo man lang ako mapagbigyan paminsan-minsan. Hindi ko naman sinasabing bawal kang bumili. Pero sana wag muna ngayon. Wala na tayong ipon tapos puro utang pa yung ibang gamit mo. Utang? Mababayaran din yan. Saka wag mo akong pangaralan ha. Asawa mo ko. Tahimik lang si Ramon ngunit halatang nadismaya. Mula sa kusina, si Aling Cedes na ina ni Ramon ay nakatingin lang sa kanila. Kita sa mukha ng matanda ang pag-aalala. Sa harap ng mesa ay nakapatong ang mga sobre ng bayarin. Kuryente, tubig at utang sa tindahan. Katabi noon, isang lata ng bigas na halos butil-butil na lang ang laman. Habang pinagmamasda ni Aling Cedes ang manugang, narinig niyang humagikgik si Marisa habang kinukunan ng litrato ang bagong bag gamit ang cellphone. Pinost pa nito sa social media habang sinasabi na para daw makita ng iba na bumili siya ng mamahalin. Marisa, anak, baka pwedeng ipagpaliban mo na muna ang pagbili mo ng kung ano-ano. Wala na tayong bigas eh. Si Ara nga kanina kumain lang ng tinapay. Nay, huwag niyo akong sermonan ha. Hindi ko naman po pinakikialaman ko anong gusto niyong kainin. Saka bakit ba lagi na lang ako? Ako ba may kasalanan kung bakit kulang lagi sa atin ang kita ng anak niyo? Napayuko si Aling Cedes. Hindi siya sanay na sagutin ng ganon, lalo na sa sariling bahay niya. Subalit pinili niya na lang manahimik. Minsan pa, pinayuhan niya ito ngunit tila bingi ang manugang. Lumipas ang ilang araw at ganon pa rin si Marisa. Tuwing sahod ni Ramon may darating na delivery. Mga damit, bag, pabango at kung ano-ano pa. Lagi niyang sinasabing sale o discounted, ngunit sa totoo lang, puro luho lang talaga. Uy, Marisa, grabe. Social mo na talaga. Ang dami mong bagong gamit. Aba, syempre, hindi pwede mapag-iwanan. Alam mo naman, pag simple ka masyado, tatawagin kan losyang. Tama, ganyan din ginagawa ko eh. Kailangan presentable. Pero wait, may balita ako. Narinig ko hirap daw sa bayarin ng asawa mo. Ha? Chismis lang yan. Alam mo namang madaldal ang mga kapitbahay. Hindi nila alam may ipon kami. Huwag ka maniniwala sa mga yon. Ngunit sa loob-loob ni Marisa, ramdam niyang wala na talaga silang ipon. Pati si Ramon ay napapabuntong hininga tuwing uuwi. Pagod at halos walang makain galing sa pagtatrabaho sa construction site. Isang gabi, malakas ang ulan. Si Ramon ay galing sa trabaho. Basang-basa at pagod na pagod. Nakita niyang bukas ang ilaw sa sala at si Marisa ay nakaupo habang nanonood ng live selling sa cellphone. Marisa, wala na pala tayong ulam. Si Ara kanina humingi ng pambili ng merienda pero sabi mo raw ubos na ang pera mo. Ano naman, hindi ba may sahod ka ngayon? Bumili ka na lang. Wala nang natira sa sahod ko. Lahat napunta sa pambayad ng utang mo sa mga pampaganda mo. Aba, kasalanan ko pa? Gusto ko lang naman maranasan na maganda kahit minsan. Hindi ko kasalanan kung maliit lang ang kita mo. Tumahimik si Ramon. Tumalikod na lang at pumasok sa kwarto kasama si Ara. Naiwan si Marisang nagkibit-balikat at hindi pa rin nadadala. Kinabukasan, habang naglalaba si Aling Cedes ay nakita niyang umalis si Marisa bitbit ang pitaka. Sumunod ng tingin ng matanda at napansin na dumiretso ito sa tindahan. Bumili ng kape at merienda na tiyak ito lang din mag-isa ang kakain, subalit walang biniling bigas o ulam. Pagbalik sa bahay ay nagtanong si Aling Cedes. Marisa, wala na tayong bigas. Pwedeng ikaw muna ang bumili, anak. Wala pa kasi akong kita sa paglalaba eh. Wala akong pera ngayon, Nay. Ngunit bago pa man matapos ang sagot niya, may dumating na delivery rider. Pagbukas ng pinto,
2 kahon ng bagong sapatos at pabango ang nasa harap ng bahay. Napatingin si Aling Cedes at hindi makapaniwala. Ramdam niyang pinaglalaruan na siya ng tadhana. May pera si Marisa, subalit hindi makabili ng bigas. Lumipas ang mga linggo at mas lumala pa. Madalas nang hindi nakakapasok si Ara dahil walang pamasahe. Minsan ay umiiyak ito sa lola niya dahil nagugutom, habang ang nanay nito ay abala sa pag-aayos ng buhok. Dumating ang isang hapon na halos lahat ng kapitbahay ay saksi sa skandalo sa bahay nila. Habang naglalabas sa labas si Aling Cedes, lumapit si Marisa at sinigawan siya sa harap ng iba. Nay, huwag niyo nga akong chinichismis niya sa mga kapitbahay ha. Lahat na lang ng ginagawa ko mali pa rin sa inyo. Hindi kita chinichismis, Marisa. Sinabihan lang kita kanina na magtira para sa anak mo. Gutom na si Ara. Di pakainin nyo. Kayo naman tong pumilit sa amin na dito tumira. Tapos ngayon reklamo kayo ng reklamo. Tahimik ang paligid. Lahat ng kapitbahay ay napatingin. Si Aling Cedes ay napaiyak na lang. Nanginginig siya sa hiya. Ang mga salita ni Marisa ay parang patalim na tumusok sa puso niya. Kinagabihan hindi makatulog si Aling Cedes. Sa loob ng maraming taon, tiniis niya ang ugali ng manugang. Umaasang magbabago ito. Subalit ngayong pati ang apo ay naapektuhan, napuno na siya. Kinabukasan maaga siyang umalis at naglakad papunta sa kabilang baryo. Dala niya ang isang maliit na plastik na may hibla ng buhok ni Marisa na nakuha niya sa suklay. Sa dulo ng daan, naroon si Tata Sidro, ang kilalang mangkukulam. Matanda na ito at balbasarado. Tahimik na nakatira sa isang kubo. Cedes, anong kailangan mo? Hindi ko siya gustong mapahamak, Sidro. Pero sana matuto siya. Hindi na ako makatulog. Araw-araw ginugutom niya ang apo ko dahil sarili lang niya ang iniisip niya. Luho lang ang mahalaga sa kanya. Kung leksyon lang ang gusto mo ay may paraan. Pero huwag kang magsisisi sa mga mangyayari. Tahimik lang si Aling Cedes. Pinagmasdan niya ang matanda habang hawak nito ang hibla ng buhok ni Marisa. Nilagay ni Tata Sidro yon sa isang maliit na bote na may lamang tubig na kulay abo. Nilagyan ng dahon at durog na kandilang itim. Walang ingay sa paligid. Tanging kaluskos ng hangin at pagaspas ng dahon lang ang maririnig. Pagkatapos ng ilang minuto, inabot ni Tata Sidro ang bote kay Aling Cedes. Pag-uwi mo, itabi mo lang to sa ilalim ng kama mo. Huwag mong sisilipin o gagalawin. Sa loob ng 7 araw, may magbabago. Tumangulang si Aling Cedes. Hindi siya sigurado kung tama ang ginagawa niya, ngunit wala na siyang ibang alam na paraan. Uuwi siyang mabigat ang dibdib habang sa kabilang banda, may bahid ng pag-asa na baka sakaling matauhan na si Marisa. Pagdating sa bahay, tahimik lang siya. Naabutan niyang nakahilata si Marisa sa lumang sofa at nakataas pa ang paa habang nanonood ng TV. Sa tabi nito, ang anak niyang si Ara ay natutulog na walang kumot. Napabuntong hininga na lang siya. Tinakpan ng apo sa kadahan-dahang pumasok sa kwarto at inilagay sa ilalim ng kama ang bote galing kay Tata Sidro. Kinabukasan, maaga pa lang ay narinig na ni Aling Cedes si Marisa. Nay, ang kati ng balat ko! Paglabas ni Aling Cedes sa kwarto, nakita niyang kamot ng kamot si Marisa sa liig. May maliliit na pantal na parang kagat ng lamok, ngunit makintab at mamasa-masa. Baka insekto lang yan, anak. Lagyan mo ng alkohol o tawas. Hindi ito lamok, Nay. Parang may gumagapang eh. Habang nagrereklamo siya ay lalong kumakati ang balat niya. Hanggang sa loob ng 3 araw ay dumami ng dumami ang pantal at bawat araw
iba-ibang parte ng katawan. Sinubukan niyang magpahid ng ointment, subalit parang mas lumalala lang. Isang gabi, habang nag-aayos sa harap ng salamin, napansin ni Marisa na parang may itim na guhit sa ilalim ng balat niya, sa may braso. Sinundan niya yun gamit ang daliri at parang hibla ng buhok na gumagalaw sa loob ng laman. Napaigtad siya at napatili. Ano nangyari? Ramon, tignan mo! May gumagalaw sa braso ko! Ngunit pagtingin ni Ramon, wala naman siyang nakita. Malinis lang ang balat ni Marisa. Bukod sa ilang pulang pantal sa balat nito na parang mas lalong dumami. Wala naman ah. Baka guni-guni mo lang yan, Marisa. Hindi, kanina lang gumagalaw eh. Parang may gumagapang sa loob. Ngunit kahit anong paliwanag niya, walang nakikita ang iba. Doon na nagsimula ang pag-aalala ni Ramon. Ngunit si Aling Cedes ay tahimik lang. Hindi niya kayang magsalita, subalit ramdam niya na nagsisimula na ang sinasabi ni Tata Sidro. Makalipas ang ilang araw, hindi na lumalabas si Marisa ng bahay. Nahihiya siya sa mga kapitbahay. Ang dating makinis na balat, ngayon ay puro pasa, sugat at bakas ng kamot. Tuwing gabi ay hindi siya makatulog. May mga pagkakataong naririnig niyang parang may humihinga sa tabi niya kahit mag-isa lang siya sa kwarto. Isang madaling araw, habang nakapikit siya ay may malamig na hangin na dumaan sa batok niya. Nang imulat niya mga mata, napatingin siya sa kanyang kaliwang braso. Nakita niyang parang may gumagalaw sa loob ng kanyang balat at napakarami nito. Napalunok siya, napasigaw at tumakbo palabas ng kwarto at ipinakita kay Ramon ngunit wala pa rin itong nakita. Sabi ko sa'yo matulog ka na lang, baka puyat lang yan. Hindi mo naiintindihan. May kakaiba talaga sa katawan ko, Ramon. Habang lumilipas sa mga araw ay mas nagiging balisa siya. Hindi na siya nag-aayos at hindi na rin bumibili ng gamit. Takot siyang lumabas at takot siyang maligo dahil tuwing binubuhusan niya ng tubig ang sarili, parang may humahaplo sa balat niya mula sa ilalim at parang may gumagapang sa loob ng katawan niya. Minsan habang nagsusuklay, napansin niyang may isang hibla ng buhok na sobrang haba, mahigit isang dangkal. Hinila niya ito ngunit habang hinihila niya ay hindi napuputol. Parang nakakabit sa anit niya ngunit may laman. Nang tuluyang mahila, may kasamang puting likido na parang malapot na laway. Napasigaw siya. Tinapon niya yon at nanginginig na halos himatayin. Mama, bakit ka po umiiyak? Napayakap siya sa anak at nanginginig. Sa labas, nakikinig lang si Aling Cedes. Hindi niya alam kung awa ba o takot ang nararamdaman niya. Makalipas ang isang linggo, halos hindi na makakain si Marisa. Madalas siyang nakaupo sa gilid ng kama. Nakatitig lang sa kamay niya na parang may hinihintay. Ang mga sugat sa braso niya ay mas dumami pa at nangingitim. Sa tuwing lalagyan niya ng gamot, bumubuka ulit na parang may gustong lumabas sa ilalim. Isang gabi, narinig ni Aling Cedes na humahagulgol ito sa loob ng banyo. Pagpasok niya ay nakita niya si Marisang nakaupo sa sahig, umiiyak habang nililinis ang mga sugat. Nay, ayoko na po. Ang dumi ko. Hindi ko alam kung ano to. Parang may nakakapit sa akin. Hindi nakapagsalita si Aling Cedes. Dahan-dahan niyang nilapitan si Marisa. Tinakpan ng tuwalya at inalalayan palabas. Sa loob-loob niya, nagsisisi na siya. Ngunit naalala niya ang sabi ni Tata Sidro na huwag siyang magsisisi sa mga mangyayari. Kinabukasan ay dumaan si Nena na kaibigan ni Marisa.
Uy, Mars, bakit hindi ka nagpapakita? Balita ko. Hindi na natuloy ni Nena ang sasabihin. Nang makita niya si Marisa ay napaatras siya. Ang dating maputing balat nito ay parang tinutubuan ng mga ugat na itim. Ang mukha ay namamaga at may mga bakas ng sugat. Diyos ko, Mars, ano nangyari sa'yo? Ngumiti lang si Marisa ngunit malamig. Hindi niya alam kung bakit. Pakiramdam niya lahat ng tao ay nakatingin sa kanya na parang may kasalanan siya. Sa likod ng ngiti niya, nanginginig ang panga at sa ilalim ng balat ng leeg niya ay gumagalaw na naman ang itim na guhit. Kinabukasan, pagmulat ni Marisa ay ramdam niya na agad ang bigat ng katawan niya. Parang pinipilit ang mga daliri niya habang sinusubukan niyang igalaw ang kamay. Nang tumingin siya, nakita niyang may mga bagong sugat sa pagitan ng mga daliri niya. Mapula, nangingitim at tila basa ng nana. Huminga siya ng malalim at tumingin sa paligid. Magulo ang sala. May mga gamit ng anak sa sahig at sa tabi ng sofa ay nakatambak ang mga paper bag na mga pinamili niyang gamit. Mga bag, pabango at kung ano-anong dekorasyong hindi pa nabubuksan. Napangiwi siya. Hindi niya maintindihan kung bakit ngayon pa nangyari lahat ng ito. Paglabas ni Ramon galing sa kwarto nila, kaagad niya itong nilapitan. Ramon, dalhin mo na ako sa ospital. Hindi ko na kaya. Marisa naman, wala pa tayong pambayad sa utang mo dun sa baklang nagbebenta ng mga lotion. Pati si Aling Sioning sinisingil na rin ako. Wala pang ang laman ng bigasan natin eh. Hindi pwedeng umasa na lang tayo kay nanay at matanda na rin siya. Nang marinig yun ay napayuko si Marisa. Naramdaman niya ang hapdi sa kamay niya habang pinipisil niya ito. Bawat hawak ay parang tinutusok ng karayom. Sa loob-loob niya, gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin kay Ramon na hindi niya ginusto ang lahat. Ngunit sa isang banda, may boses sa isip niyang nagsasabing siya rin ang may gawa nito. Na kung hindi siya bumili ng mga bagay na wala namang silbi, baka ngayon ay nadala pa siya sa ospital. Lumipas sa mga oras, lalo pang lumala ang pakiramdam niya. Ang mga sugat sa kamay ay parang may sariling buhay na tuwing gabi, nararamdaman niyang kumikirot at pumupuslit ang malapot na likido. Isang gabi, habang sinusubukan niyang magpahid ng alkohol, bigla siyang napasigaw. Aray! Napatakbo si Aling Cedes mula sa kusina. Pagtingin niya sa kamay ni Marisa, kita niyang nangingitim na ang paligid ng sugat nito na parang nasusunog. Anak, tama na. Huwag mong galawin. Hayaan mo na lang. Hindi na nakasagot si Marisa. Ramdam niya ang pamamanhid ng kanyang palad. Parang unti-unting nawawala ang pakiramdam sa balat niya. Kinabukasan habang nagluluto si Aling Cedes, narinig niyang bumagsak si Marisa sa banyo. Napasigaw si Ara. Lola, si Mama po! Mabilis siyang tumakbo at nadatnan si Marisang nakaluhod at hawak ang gripo. Nanginginig at may mga butlig na naman sa paligid ng labi nito na mas malaki at parang bumubuka kapag humihinga. Pinunasan ni Aling Cedes ang mukha ng manugang at inalalayan palabas. Hindi siya makapagsalita, ngunit sa loob-loob niya, nagsisimula ng manikip ang dibdib. Hindi na niya alam kung matutuwa pa ba siya dahil epektibo ang ginawa ni Tata Sidro o maaawa dahil sobra na ang dinaranas ng asawa ng anak niya. Pag-uwi ni Ramon mula sa trabaho, sinalubong siya ng katahimikan. Nasa gilid ng kama si Marisa at nakayuko na nakatakip ng kumot ang kamay. Lumapit siya at inalis ang kumot at halos mapaatras. Ang mga sugat sa kamay ni Marisa, mas malala na. May mga paltos na pumuputok at ang balat sa pagitan ng daliri ay talagang namumula. Diyos ko, Marisa, ganito na kalala to?
Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? Sinabi ko na sa'yo kanina. Ayaw mo maniwala. Tumingin si Ramon sa paligid. Wala silang pera at wala silang makain. Si Aray nakatulog na lang ng walang kinaing hapunan. Napaupo siya sa gilid ng kama habang hawak ang kanyang ulo. Anong gagawin ko? Paano na to? Tahimik lang si Marisa. Pinagmamasdan niya ang mga pinamiling gamit sa gilid ng kwarto. May mga sapatos pa siyang hindi nasusuot at mga pabangong hindi pa nabubuksan. Lahat ng pera nila'y naubos na. Hindi niya na alam kung ano pa ang gagawin. Kinabukasan, pinilit niyang tumayo para maglaba. Ngunit nang subukan niyang hawakan ng batsa ay napasigaw siya sa sakit. Ang mga sugat niya ay muling bumuka at mula roon, lumabas ang kulay dilaw na nana na may amoy na parang bulok na karne. Nang makita yun ni Aling Sedes, napahawak siya sa kanyang dibdib. Gusto niyang tumakbo kay Tata Sidro para ipatigil ang kulam. Ngunit naalala niya ang bili nito na kailangan munang magbago ni Marisa. Nang sumunod na gabi, habang tahimik ang bahay ay narinig ni Ramon ang iyak ni Marisa mula sa kwarto. Tumakbo siya at nakita niyang nakaupo si Marisa sa sahig at may hawak na panyo na pinupunasan ang lumalabas na likido sa kamay niya. Marisa, tama na. Bukas maghahanap ako ng paraan. San ka kukuha ng pera? Utang na naman. Wala na tayong maibabayad, Ramon. Tama ka. Halos lahat nga ng para sa anak natin at para sa grocery nitong bahay, napunta lahat sa pinagutangan ko. Napatingin si Ramon sa kanya. Hindi niya alam kung awa o inis ang nararamdaman. Hindi rin siya makapaniwala sa narinig mula sa asawa. Lumabas siya ng kwarto at iniwan si Marisa. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nagbago ang amoy ng balat niya. Kahit bagong paligo, may halong amoy na parang pinaghalong usok at nabubulok na isda. Kapag tinatakpan niya ng tela ay lalong umaalingasaw. Maging si Ara ay hindi na lumalapit sa kanya. Lola, bakit po ang baho ni Mama? Hindi nakasagot si Aling Sedes. Tumingin lang siya kay Marisa na nakatalikod at nakaupo sa may lababo na pinipilit isuksok ang kamay sa ilalim ng gripo kahit masakit. Sa bawat patak ng tubig, parang may lumalabas na bula mula sa sugat. Gabi-gabi, umiiyak siya ng walang tunog. Hindi dahil natatakot, kundi dahil sa hiya. Naaalala niya mga pagkakataong minamaliit niya ang biyenan niya. Sinasagot kapag pinapayuhan siya nito. Naalala niya rin kung paano niya tinipid si Ara habang siya naman bumibili ng mga mamahaling gamit. Subalit sa kabila noon, hindi pa rin buo ang pagsisisi niya. Bahagyang pride pa rin ang natitira sa kanya. Isang umaga, sinubukan niyang takpan ng manipis na tela ang katawan niya at lumabas ng bahay. Pagdaan sa tindahan, napansin siya ng mga kapitbahay. Rinig niya ang bulungan ng mga ito na nagtataka sa nangyari sa kanya. Tinignan niya ang sarili sa salamin ng saradong tindahan at doon niya nakita kung gaano na siya nagbago. Namumula ang mga mata, may mga pasa sa pisngi at ang labi niya ay parang pumutok na lobo. May mga butlig sa gilid at tuwing ngingiti siya ay may pumuputok na parang sugat. Napatakip siya ng bibig at naglakad ng mabilis pa uwi. Sa loob ng bahay, tumingin siya sa anak. Si Ara ay nakatingin lang sa kanya na may halong takot at awa. Ara, halika anak. Ngunit umiling si Ara at naglakad papunta kay Aling Sedes. Doon na bumigay ang luha ni Marisa. Habang humahapdi ang mga kamay niya, dahan-dahan siyang naupo sa sahig at pinagmamasdan ng paligid.
Ang mga dekorasyong pinamili niya noon ay puro alikabok na. Wala ng halaga. Bumagsak ang luha niya sa kamay niyang sugatan. Isang patak ng luha at parang may umusok mula sa balat niya na mahinang singaw. Subalit may amoy ng kandilang itim. Napasigaw siya ng mahina, sabay takip sa bibig. Sa may kusina, napatigil si Aling Sedes. Ramdam niya ang kilabot sa hangin. Alam niyang tuloy-tuloy pa ang sumpa at mas lalalim pa ito. Lumapit siya sa pinto ng kwarto ni Marisa. Nakita niya ang manugang na nakatalikod, nakaupo sa sahig at nakahawak sa sarili niyang mga kamay na parang may gustong alisin. Anak, Nay, bakit parang pinarurusahan ako? Hindi nakasagot si Aling Sedes. Sa labas, malakas ang hangin. Sa ilalim ng kama ay naroon pa rin ang maliit na bote na binigay ni Tata Sidro. Gumagalaw ang laman nito kahit walang humahawak. Nang sumunod na umaga ay tahimik ang bahay. Pumasok si Aling Sedes sa kwarto, dala ang mangkok ng lugaw. Naaamoy pa rin niya ang mapait at parang bulok na amoy na nagmumula sa balat ni Marisa. Nakaupo ito sa gilid ng kama, nakatalukbong ng kumot na mukha niya lang ang kita at nakatingin lang ito sa sahig. Marisa anak, kumain ka muna. Kahit konting lugaw lang, baka sakaling lumakas ka. Salamat, Nay, pero wala akong ganang kumain. Dahan-dahan niyang inabot ang mangkok, ngunit napangiwi siya nang dumikit ang kutsara sa sugat ng kanyang kamay. Napansin niyo ni Aling Sedes at siya nang nagsubo sa manugang. Tahimik lang si Marisa at halos hindi ngumunguya. Nay, baka parusa na po ito ng Panginoon. Lahat ng sinabi ko sa inyo noon, sa pang-aaway ko, sa pagsagot ko sa inyo, siguro ito na ang kabayaran. Hindi agad sumagot si Aling Sedes. Ramdam niya ang kirot sa dibdib habang pinagmamasda ng manugang. Ang dating maayos, mayabang at laging nakapulbos na babae, ngayon ay payat, maputla at halos hindi makatingin ng diretsyo. Anak, huwag mong sabihin yan. Baka naman sakit lang yan. Kaya nga sabi ko, ipa-check up natin kung kaya pa. Sinabi ko na kay Ramon kagabi, pero wala pa rin tayong pera, di ba? Lahat ng pinagkakautangan ko inaabangan ng sahod ni Ramon. Maghahanap daw siya ng paraan, anak. Kahit papano, may tiwala pa rin ako sa anak ko. Tumango si Marisa ngunit kita sa mukha niya ang pagod. Sa tabi ng kama, naroon pa rin ang mga paper bag at kahon ng mga pinamili niya. Nilapitan niya yon at isa-isang tinignan. Kinuha niya ang isang maliit na bag na may tatak na mamahalin. Binuksan niya ito at amoy bagong tela pa. Ngunit wala na siyang naramdaman. Dati ay halos kiligin siya kapag nakakabili ng ganito. Subalit ngayon ay parang basura na lang sa paningin niya. Isinilid niyang muli sa kahon at napabuntong hininga. Lahat to, Nay. Wala palang silbi. Lahat ng inutang ko, lahat ng pinagmamalaki ko, ayan, puro sakit lang ang binigay sa akin dahil sa mga yan hindi ako madala sa ospital. Ang mahalaga, buhay ka pa anak. May panahon pa para magbago. Hindi alam ni Aling Sedes kung saan nanggagaling ang lakas ng loob niya na sabihin yun. Ngunit ramdam niyang unti-unti na siyang naaawa sa manugang. Sa likod ng galit at sama ng loob niya, may natitirang malasakit pa rin. Lalo na kapag naririnig niyang umiiyak si Ara gabi-gabi sa tabi ng ina. Lola, bakit po hindi gumagaling si Mama? Gagaling din yan, Apo. Magdasal tayo, ha? Kinagabihan, dumating si Ramon. Pawis na pawis, amoy alikabok at halatang pagod mula sa trabaho.
May dala siyang maliit na supot na may lamang gamot at tinapay. Nay, may nakausap akong kasamahan ko sa trabaho. May kamag-anak daw siyang nurse sa munisipyo. Baka pwede tayong makiusap na matingnan si Marisa. Ay, salamat naman anak. Huwag na Ramon. Baka dagdag lang sa gastos yan. Hindi mo kailangang isipin yan ngayon. Kailangan mo magpagamot. Kinabukasan, maagang lumabas si Ramon para ayusin ang papeles at kinausap ang kakilala ng kasamahan niya. Pagbalik niya ay may kasama siyang 2 nurse at 1 doktor mula sa health center. Nang makita ni Marisa ang mga ito, halos maiyak siya sa hiya. Tinakpan niya ng tela ang kanyang mga kamay at labi. Ngunit pinakiusapan siyang tanggalin yon. Dahan-dahan niyang tinanggal ang tela. Nang makita ng mga nurse ang sugat, napatingin sila sa isa't isa. Ang balat ay nangingitim, may paltos na parang nasusunog, at sa pagitan ng daliri ay may likidong naninilaw. Pinulsuhan siya at tinanong. Kinuna ng dugo para ipadala sa provincial hospital. Ilang oras silang naghihintay ng resulta. Pagbalik ng doktor ay nakayuko ito at sinabi na normal lahat ng test sa kanya. Wala silang nakikitang dahilan para magkaganon ang mukha niya. Normal daw ang sugar at wala rin daw impeksyon sa dugo. Kakaiba daw talaga ang sugat at parang may pinagmulan na hindi medikal. Napatingin si Ramon sa kanyang ina, sabay kay Marisa. Pareho silang natigilan. Walang nagsasalita. Para bang may gustong sabihin si Aling Cedes ngunit pinili na lang niyang manahimik. Kita niyo nanay, baka nga parusa na talaga to. Baka ito na yung panahon para pagsisihan ko lahat. Anak, huwag mong sabihin yan. Lahat naman ng tao nagkakamali. Pero ang lahat ng tao ay kayang magbago. Tumulo ang luha ni Aling Cedes habang pinupunasan ng pawis sa noo ni Marisa. Hindi na niya alintana ang amoy o ang nana na minsan ay tumataga sa tela. Sa unang pagkakataon, niyakap niya ang manugang niya. Nay, salamat ha. Hindi ko po alam kung paano pa ako makakabawi. Pero gusto ko lang, sana mapatawad niyo ako bago ako lamunin ng sakit na to. Napakabuti niyo po sa akin. Patawarin niyo ako, Nay. Ramon. Matagal na kitang napatawad, anak. Ang mahalaga, nagigising ka na ngayon. Tumahimik sila sa loob ng kwarto. Sa labas, naririnig ang ingay ng mga bata at tila normal lang ang paligid. Ngunit sa loob, ramdam ang bigat ng hangin at ang pag-asa na baka sakaling bukas ay gumaling na si Marisa. Kinagabihan, habang natutulog si Marisa ay lumapit si Aling Cedes sa maliit na bote sa ilalim ng kama. Ang bote ni Tata Sidro. Nakita niyang unti-unti na itong natutuyo. Halos wala ng laman. Kinabahan siya. Sa isip-isip niya, baka ito na ang senyales. Matagal siyang nakatingin sa bote. Gusto niyang itapon ngunit natatakot siya. Gusto niyang ipatigil ang kulam, subalit baka hindi pa rin tuluyang gumaling ang manugang. Sa huli, ibinalik niya ito at napaluhod sa tabi ng kama. Panginoon, kayo na po ang bahala. Nang magising si Marisa kinabukasan, nakita niyang nakatulog si Aling Cedes sa sahig. Hawak pa rin ang rosaryo. Napangiti siya kahit papano. Hindi pa man magaling ang mga sugat niya, naramdaman niyang may pag-asa pa. Hindi sa katawan, kundi sa puso niya. Sa labas ng bahay ay sumikat ang araw. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggo, nakaramdam si Marisa ng kapayapaan. Sa sala ay naroon si Ara at mahimbing na natutulog.
Sa kabila ng sakit na nararamdaman, napangiti si Marisa. Ngayon niya lang ulit naramdaman kung gaano kahalaga ang ganitong tanawin. Simple, tahimik, ngunit buo. Maya-maya ay nagising si Ara. Agad itong lumapit sa ina, bitbit ang isang baso ng tubig. Mama, gusto niyo po ng tubig? Ngumiti si Marisa kahit mahapdi ang labi. Inabot niya ang baso gamit ang maruming kamay na balot ng sugat. Pero bago pa siya makahawak, inunahan siya ng anak at siya nang naglapit ng baso sa labi ng ina. Salamat, anak. Mabait ka talagang bata. Tahimik lang si Ara ngunit hindi tulad ng mga nakaraang araw, hindi na ito umiiwas. Sa simpleng tagpong yon, parang may gumaan sa dibdib ni Marisa. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Ramon at bitbit ang lumang bag na may laman pang almusal. May ngiti sa labi nito, subalit halatang pagod pa rin at inumaga na ng uwi. Inilapag ni Ramon ang dala sa mesa at lumapit kay Marisa. Hindi pa man ito nagsasalita, agad nang tumulo ang luha ng babae. Ramon, gusto kong humingi ng tawad. Nagulat si Ramon at hindi agad nakasagot. Alam kong ako ang dahilan kung bakit tayo naghirap. Ako ang dahilan kung bakit tayo nabaon sa utang. Wala akong ibang iniisip kundi kung paano mapaganda ang sarili ko at paano makipagsabayan sa mga kapitbahay. Ni hindi ko man lang naisip kung anong nararamdaman mo sa bawat pagod mo sa trabaho. Ang totoo, gusto ko lang maramdaman na maganda ako. Pero mali, dahil kahit anong ayos ko, kahit gaano karami ang gamit ko, kung wala akong respeto at malasakit sa pamilya ko, wala ring halaga ang lahat ng yun. Tahimik lang si Ramon. Ramdam niya ang bawat bigat ng salitang lumalabas sa bibig ng asawa. Lumapit siya sa upuan at marahan niyang hinawakan ang balikat ng asawa. Hindi na niya alintana kahit may sugat pa ito. Patawarin mo ko, Ramon, sa lahat ng sinayang kong pera, sa mga panahong pinahiya ko kayo, at sa mga pagkakataong mas inuna ko ang sarili ko kaysa sa anak natin. Ara, anak, patawarin mo rin si Mama. Hindi ako naging mabuting ina. Lagi akong abala sa mga bagay na wala namang silbi. Hindi kita nabigyan ng oras. Pero simula ngayon, babawi ako, anak. Kahit ganito na si Mama, gagawin ko lahat para makasama ka lagi. Tahimik si Ara bago dahan-dahang yumakap sa ina. Sa unang pagkakataon, hindi natakot sa mga sugat niya. Lumipas ang maghapon na yon ng may kakaibang katahimikan. Wala nang ingay ng sigawan at walang reklamo. Si Ramon ay naglilinis sa labas, si Ara ay gumagawa ng assignment sa tabi ng kama, at si Marisa ay nakatingin lang sa kanila na parang pinagmamasdan ng isang bagay na dati hindi niya napapansin. Ang kapayapaan. Pagsapit ng gabi, bago matulog ay kinuha ni Marisa ang mga gamit na dati niyang pinagmamalaki. Isa-isa niyang inilabas ang mga bag, pabango at alahas. Inilagay niya ito sa isang kahon at itinabi sa ilalim ng kama. Wala na kayong halaga ngayon. Pamilya ko na ang mahalaga sa lahat. Kinabukasan, nagising si Aling Sedes sa mahinang tawag ni Marisa. Nay, tingnan niyo po ito. Paglapit niya, nakita niyang parang natutuyo ang mga sugat sa kamay ni Marisa. Hindi na ito namamasa, hindi na rin nangangamoy. Sa halip, parang natatakpan ng bagong balat at sa pagitan ng daliri ay unti-unti nang nagiging normal ang kulay. Diyos ko, anak, parang gumagaling ka na. Napaluha si Marisa. Ngunit ngayon,
Ibang luha na yun. Luha ng pasasalamat. Baka narinig ng Diyos sa mga dasal niyo, Nay. O baka dahil natutunan mo na rin kung ano ang dapat mong itama. Marisa, yung labi mo. Wala na yung mga butlig. Hinaplos ni Marisa ang paligid ng bibig niya at napangiti. Wala nangangapdi ang kati at ang mga sugat na dati ay parang hindi na mawawala. Alam kong isa itong himala, Ramon. Niyakap niya si Ramon at si Ara ay sumama rin sa yakap. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, buo na ulit ang pamilya. Lumipas ang 3 araw at tuluyan ng gumaling si Marisa. Ang dating balat na puno ng sugat ay unti-unting bumalik na sa dati. Ang labi niyang punit ay muling naging makinis. Ngunit higit sa lahat, nagbago ang kanyang puso. Hindi na siya nag-ayos ng labis at hindi na siya namimili ng kung ano-ano. Sa halip, araw-araw ay tinutulungan niya si Aling Sede sa bahay. Nagluluto para kay Ramon at inaasikaso si Ara. Minsan habang kumakain silang 3 sa mesa, natawa si Ramon. Ang sarap ng luto mo ngayon ah. Hindi ko na maalala kung kailan huling beses kang nagluto. Kaya nga, dapat masanay na kayo. Ako na lagi ang magluluto para hindi na mapagod si nanay. Masaya silang lahat at kahit simpleng pagkain lang ang nasa harap nila, ramdam ang kapayapaan. Sa labas ng bahay, dumaan ang hangin at bahagyang gumalaw ang kurtina. Sa ilalim ng kama, ang bote ni Tata Sidro ay tuluyan ng natuyo. Wala ng laman, wala ng kulay. Parang karaniwang basyong bote na lang. Sa huling pagkakataon, tiningnan niyo ni Aling Sedes bago niya itinapon sa ilog. Salamat, Panginoon. Hindi kulam ang nagtapos sa kanya, kundi pagbabago. Sa bahay, maririnig ang tawanan ni Marisa at Ara. Wala nang amoy ng bulok na balat at wala nang iyakan. Ang dati niyang kamay na puno ng sugat, ngayoy marumi lang dahil sa pagluluto at paglalaba tanda ng bagong simula. Ang dating gastadorang misis, ngayoy natutong mamuhay ng simple. At sa bawat gabing magkasama silang pamilya, dasal na lang ni Marisa na sana hindi na niya makalimutan kung saan siya nagsimula at kung paano siya tinuruan ng leksyon na hindi ng kulam, kundi ng sariling pagsisisi. Wakas! Ramon, dumating na yung in-order kong bago. Ang ganda. Imported daw to. Tingnan mo, leather oh. Marisa, akala ko ba